Another vlog. Okay, ngayon, titest ko ngayon yung baterya ng remote control. Kasi nagluloko na siya. Minsan gumagana, minsan hindi. Kaya ang nangyayari, yung push button, hindi gumagana. Ayan, kagaya niyan, wala. Hindi gumagana. So, hindi rin siya naiikot. Kailangan siya, ito po yung kanyang remote. May ilaw pa naman, may ilaw. Kaso mahina na talaga yung battery niya. Ayan, lumana. Pero mamaya lang, makikita yan na nagbi-blink yung kanyang susi. Hindi nare-recognize yung kanyang susi habang nananakbo. So kailangan talagang palitan siya. Kailangan siyang palitan ng bagong battery. Kasi baka mamaya tumirik yung kanyang button. Tapos hindi na mapihit. So tutulak tayo. Para maiwasan dyan, bumili ako ng baterya na para sa remote control. So mamaya papakita ko kung paano nagbi-blink o hinahanap niya yung susi. Mamaya magbi-blink yan habang. Okay, so yan ang nangyayari kapag yung baterya ng remote control ay mahina na, nagkakaganyan, nagbi-blink yung kanyang susi kahit na nananakbo ka na, hindi na naalis. So ano ba ang solusyon dyan? Kailangan magpalit tayo ng baterya ng remote control para maiwasan yan siya. Okay, ang kahinaan sa ganito na nagbi-blink ang susi, once na magbubukas ka sa compartment sa upuan at saka magpapagasolina ka, yan, ang mangyayari, hindi na siya maiikot o mag-a-alarm siya. So kaya kailangan magpalit ng baterya para masolusyonan yung problema ng dito sa indicator ng susi. Okay, so magpapalit tayo ng battery. So i-off natin siya kung ano ang mangyayari. Ayan, so nag-a-alarm po siya pag naka-off. Ganyan po talaga pagpalitan ng baterya ng remote control. So magpapalit tayo. Meron akong nabili dito na yan, Energizer. Ang number niya ay 2032. Ayan, 2032. Dalawang piraso sa dalawa na to. Ang presyo niya, nabili siya ng mga, yan, okay, ito pala yung price niya. 78. Yan, 78 pesos. Yun yung kanyang price. Meron akong nabili na, ayan, so ito yung nabili ko na isang battery. 12 pesos lang ang halaga nito. Pero ang numero niya ay 2025. Yun yung number niya, 2025. Pero hindi siya nagtagal na nagamit siya ilang oras lang tapos na lubat. Same lang din naman ang voltahe. So ibabalik natin siya sa original na number ng baterya, tsaka original yung gagamitin. So ito lang naman, basic lang naman ang pagpalit ng battery, hindi naman talaga mahirap. Ang gagawin lang natin, yan, babaklasin natin to. Wala namang special tools, kahit kuko lang o di kaya coins. Yan, dito lang sa part na to sisiksik. Kahit kuko lang, kaya siyang i-open. Okay, so ganito lang mag-open. Pag wala kang coins, itong part na to, siksik mo lang yung kuko mo. Ayan, tumunog na siya. Ayan, so nabiyak na siya. Ayan. So ito yung battery na luma. Okay, dito naman sa luma po, hindi basta-basta nagsisiro-zero ito. Makaka-ano ka pa din, makaka-uwi at makakagawa ka pa lang para na umandar siya. Pero once na nag-warning na siya na nag-a-alarm dahil dito o nahirapan na magbukas, yan yung sign na kailangan talagang magpalit ka na. Kaysa mag-down yan, mag-0-0, mamaya nagmamadali ka tapos hindi mo ma-on ng wala, sayang ang oras. Okay, so sinisikwat ko lang to pag ganito. Ayan. So tandaan po ang pagkabit, yung bilog na to na mas maliit, ito yung nasa ibabaw. Kaya nga kung mapapansin nyo, may bakas. Ayan may bakas yan. Yan yung paa nito. Yan, ito yung positive negative niyan. So hindi ka maliligaw magpalit kung baguhan ka lang, kasi tingnan mo yung bakas. Yan. Yan po ang tamang pagkabit, nakatihaya, tapos nakatakip ng ganun. Kasi baka mamaya ikabit mo ng ganyan, malalaman mo na mali ang kabit mo pag ganyan. Nakaibabaw yung may numero. Ayan. Ito po ang original nito, Maxell CR2032H. Ayan, ito po yung original na kanyang battery. May 2 taon naman din ang buhay niya. So sulit naman. Kaya ngayon, dahil lubat na siya, papalitan na natin ito ng bago. Ayan. Ito ngayon ang aking ipapalit, ilalagay natin dito. Okay. Dalawa itong peraso. Isa lang naman ang kailangan natin. Ayan.
ito na yung kanyang isang piraso na gagamitin natin. So nakikita mo talaga po, pagka ang baterya genuine, silyado. Yan. Silyado siya. Kalawa, hindi mo mabibili ito sa tabi-tabi lang. Doon mo mabibili ito. Ito nabili ko sa Robinson's Handyman. Sigurado naman akong hindi naman magbebenta sila ng mga hindi magandang klase. Ayan. So ito po ay balot na balot pa. Guguntingin lang. Yan. Para lumabas ito. Kasi po silyadong silyado siya. So ayan. Naalis na natin yung baterya. Ipakabit na natin dito sa remote ng NMAX. Ayan. So ito yung kabilang side. Ito ngayon. Kung mapapansin ang number na nakalagay dito, CR2032. Ibig sabihin yan yung number ng battery. Okay? So, itong baterya na gagamitin natin, same din. CR2032. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, tapos, yun lang. Ang palatandaan na tama ang kabit, ito. Yung flat na side na to, yung may number, yun yung nasa ilalim. Dito, sa part na to. Itong ibabaw, yan naman ang lalagay dyan. Ayan. So, madali lang magkabit. Wala namang special tools dito. Tulak lang. Yan. So nakabit na siya. Kung mapapansin, ayan, ito yung part na to. Yan yung tama na dapat nakaharap siya dito. Kasi ito yung kanyang positive negative dun sa battery. And then, sa pagbalik, madali lang din. Ayan po. Oh. Tapat-tapatin mo lang. Kasi mayroon siyang lock. Pag tumunog, yun na yan siya. Yun. Yan. Okay? Yun. So, 3 beses tumunog. Ano na siya? Okay na siya. So, test natin. Dito may ilaw yan na kulay pula. Yung part na yan. Ayan. Okay, so, kung mapapansin, malakas ang ilaw. Ayan, oh. Kumpara kanina na pula na mahina na. So, indikasyon yun na yung baterya talaga ay mahina na. Yan. So, test natin. Yan. On natin. Oh, ayan. So, yan. Nag-on agad. Ayan. Kung mapapansin, yung susi na nagbi-blink noon nung mahina pa ang baterya, wala na agad. So, naalis agad. Ang naka-ano lang ay ABS. Hindi po siya umaandar. So, ganun ka ano yan. Ayan, yung susi. At saka, pag in-off ko siyang ganyan, ayun, hindi na siya nag-a-alarm. So, yun lang guys. Napakadali lang na magpalit ng baterya ng remote control. Hindi naman siya mahirap. Wala ring special tools na ano. Kung magdi-DIY ka, hindi mas maganda bumili ka na lang dun sa mga tindahan ng hardware na nasa mall. Sigurado kang ang baterya na makukuha mo ay genuine. Okay? Huwag nang iasa sa iba kasi peto, pag nagpagawa ka dun sa pagawaan, pipresyohan ka nito, 250 ang isa. Kaya kasi sa akin, yung sasakyan ko na yan, pag nagpapalit ako ng remote control ay 250. Ngayon natuklasan ko na, nabibili lang pala ito sa mall. Sa online, nakita ko nga, mas mahal pa eh. Pero bumili na lang ako sa mall, kaya mas tipid. So kung nagtitipid ka, mo 69 pesos, 78 pesos sa dalawa na. Dalawa ng baterya. O may reserve ka pang isa. Eh kaya lang, after 2 years pa ulit, eh medyo ano naman. So ibig sabihin, ang kagandahan dito, kung 78 pesos lang dalawa, versus 250, so makakatipid ka talaga. So kung practical ka nga, kailangan mo talagang gawin na magdi-DIY ka, gagawa ka ng paraan, mas makakamura ka pa. So sa 78 pesos, tipid. Ayan, ito yung luma. Ito yung fake na battery. Hindi nga siya umabot ng isang araw. So kung tatanungin ako, 2025 ba na 3 volts? Or 2032 na 3 volts din? So sa akin, dito ka na lang sa tama. Kasi kung iaasa mo naman dito, pareho lang naman ang voltahe. Ang problema lang, mabilis siyang maubos, mabilis siyang malubat. So sayang. Kaya akong tip ko sa magdi-DIY, doon ka na sa balik mo sa original. Mura lang naman, wag lang magtipid, mas maganda lang kaysa magtulak ka. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-like lang po at paki-subscribe para lumago yung channel. Maraming salamat po, God bless.